Noong 2017, hinanting ng mga Amerikanong miyembro ng Special Forces ang isang malupit na lider at kasapi ng kinatatakutang grupo sa Niger, Africa na madalas maghasik ng lagim laban sa mga mamamayan at gobyerno ng nasabing bansa. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanap sa kanya, lingid sa kaalaman ng mga kano, nag-aabang na pala ang kalaban sa kanilang pagdating at hindi nila inakala na ang grupong kanilang hinahunting sa puntong yon ay siya na palang humahunting sa kanila. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamaaksyong bakbakan na naganap sa kasaysayan ng US military na nakuhanan pa ng GoPro videos na narecover sa leader mismo ng grupo na umambush sa kanila ilang taon matapos ang madugong laban. Panoorin at humandang bumilib sa tapang ng mga kanong sundalong makipagbakbakan hanggang kamatayan sa kabila ng mas marami at mas handang mga kalaban. Mr. Goodbye! Noong October 4, 2017, naganap ang tinaguriang pinakamalaking bilang ng mga Amerikanong nasawi sa isang sagupaan sa rehiyon ng Afrika. At yun ay ang binansagang Tongo-Tongo Ambush. Ang madugong sorpresang pag-atake sa mga US soldiers na ito ay pinangunahan ng militanteng grupo na Islamic State in the Greater Sahara o ISGS, kasabwat ang mga lokal na naninirahan sa naturang lugar. Ang maliit na nayon ng Tongo-Tongo ay isang liblib na pamayanan sa bansang Niger. Ang village na ito ay may layong 174 kilometers mula sa kapital at pinakamalaking syudad ng Niger na Niamey. Ayon sa intelligence reports na natanggap ng tropahan ng US, pinaniniwalaang sa Tongo-Tongo matatagpuan ang mailap na leader ng ISGS na si Dundo Shefu. Siya ang sinasabing may utak sa maraming kaguluhan, pananakot at pambobomba sa bansang Niger. Kaya tinagurian siya bilang isang terorista ng mga opisyal ng bansa, maging ng UN at US. Kaya naman nagsagawa ang US Special Forces ng secret mission na nagtatangkang mahanap, mahuli o mapatay ang naturang terorista. Ngunit bago pa man maganap ang nasabing ambush sa Tongo-Tongo, mahaba-haba at marami-raming mga pangyayari muna ang naganap para humantong sa madugong ratratan ang isa sanang secret operation ng US Special Forces na ito. Taong 2013, 4 na taon bago ang malagim na ambush, nagkasundo ang United States at Niger na lagdaan ng isang Status of Forces Agreement na naglalaman ng pagpayag ng bansang Niger na mag-deploy ang Amerika ng mga hindi armadong surveillance drones sa kanilang bansa upang tutukan ang umuusbong na terorismo na sumasalot sa Niger at mga karatig bansa nito. February ng taong yon, nagpadala ang dating US President na si Barack Obama ng 150 military personnel sa Niger upang pag-igtingin ang counter-terrorism efforts sa naturang rehiyon. Bagamat lumalawig ang presensya militar sa naturang lugar noong mga panahon na yon, sa loob lamang ng 2 taon, umusbong ang bagong terrorist group na ISGS o Islamic State in the Greater Sahara noong 2015. Ang ISGS ay bahagi ng mas malaking terrorist group noon na Al-Qaeda. Matapos makakuha ng suporta moral at pinansyal sa mga katulad nilang grupo, inilunsad ng ISGS ang una nilang terror attack noong September 2016 sa bansang Burkina Faso kung saan isang border agent at isang sibilyan ang nasawi. Simula noon, partikular na nilang tinatarget ang mga supporters ng UN forces sa mga bansa ng Burkina Faso, Mali at bansang Niger. Ayon sa United Nations Office na nagmumonitor sa lugar, mayroong naitala na 46 terror attacks noong 2016 lamang mula sa bansang Niger. Dahil dito, napilitan ang ilang mga rehiyon sa Niger na sumailalim sa state of emergency noong 2017. Bunga ng umuusbong na karahasan sa Niger, napilitan ang UN forces na maglungsad ng malakihang military operations doon upang mapanumbalik sa publiko ang kanilang seguridad at kapayapaan. October 2, 2017, nakatanggap ng mahalagang intelligence report ang mga operatiba ng US galing sa 3rd Special Forces Group. Ayon sa report, isang high-value ISGS subcommander na si Dondo Shefu ang nagtatago sa kanilang area of responsibility. Dahil dito, nagsumite ang team ng isang mission plan sa nasabing lugar kinabukasan. Ayon sa inilabas nilang detalye, ang plano ay isang pagmamatsyag na operasyon lamang. Ngunit ang primary objective talaga ng US forces ay magapi at makuha ang ISGS subcommander bago pa man ito makapaghasik muli ng lagim sa kanilang rehiyon. Inaprubahan naman agad ang naturang misyon ng Advanced Operations Base sa Niger.
At pagpatak ng October 3, 2017, bandang 5:59 ng umaga, 8 US Special Forces operators, 2 support at 1 intelligence contractor ang bumuo sa secret special unit na ito. Kasama nila ang 35 na Nigerian forces mula sa Security and Intelligence Battalion ng nasabing bansa. Ang mga sundalong kano ay laman ng mga SUV, habang ang Nigerian forces naman ay sakay-sakay ng 5 service vehicles na pawang bigay ng CIA na may attachment na mga surveillance equipment bawat isa. Nang makarating sa kanilang destinasyon, bigo ang special unit na malocate ang ISGS commander, kaya naman agad silang nagpasya na bumalik ng kampo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagbalik, nakareceive ang unit ng isang sensitibong impormasyon na ang commander na kanilang hinahanap ay nag-relocate malapit sa border ng bansang Niger at bansang Mali. Dahil dito, napagpasyahan ng unit na magtungo sa lokasyon na yon sa takot na makawala o makaramdam ang kanilang target na siya ay tinitiktikan. Magdamag na tahimik at marahan na umadvance ang unit hanggang sa marating nila ang kanilang destinasyon. Lalong nakumpirma ng grupo na tila may intelligence reports din na natatanggap ang kanilang target para makaramdam sa kanilang pagdating. Dahil sa lugar na ito, nakita nila ang mga abandonadong motorsiklo, uniforme at ilang mga supplies na agad namang sinira at sinunog ng mga Nigerian soldiers. Inutusan naman ng team commander ang kabuuan ng unit na i-monitor ang area upang makahanap ng mga posibleng impormasyon na magtuturo sa kanila kung saan patungo ang kanilang target. Matapos ang naturang maliit na operasyon, napagdesisyonan ng unit na umalis ng 8:30 ng umaga patungo sa pamayanan ng Tongo-Tongo. October 4, 2017, 10:30 a.m., nakarating ang convoy sa Tongo-Tongo. Dito minabuti ng mga Nigerian soldiers na kumuha ng pagkain at tubig para sa kanilang biyahe pabalik ng kampo. Habang nangyayari ang mga ito, ilang mga team members mula sa naturang unit ang mapayapang nakipag-meeting sa local leaders ng lugar na umabot sa 27 na katao. Bagamat kapayapaan ang dala ng puwersa sa Tongo-Tongo, hindi nila inalis ang posibilidad ng panganib ng biglang pag-atake ng anumang masasamang loob sa lugar. Kaya minarapat ng team commander na hatiin ang unit sa dalawa. Habang ang isa ay makikipag-meeting sa mga tao roon, ang isang grupo naman ay magbabantay ng kanilang mga sasakyan at kagamitan at magse-secure ng perimeter ng lugar. Ilang sandali pa, ang grupo na nasa labasan ng Tongo-Tongo ay nakakita ng 2 motorsiklong kumaripas palabas ng village. Dito ay kinutuban na ang marami sa tropahan na baka mga informants ang lula ng mga motorsiklo at kasunod na noon ay isa ng malawakang pag-atake mula sa puwersa ng ISGS. Matagal lang hinintay ng unit bago matapos ang meeting, eksaktong 11:35 ng tanghali. Sabay-sabay na umalis ang 8 sasakyan na parte ng convoy na pabalik sana ng kanilang base. Ngunit sa may layo naman na 100 meters sa labas ng Tongo-Tongo, binuntutan ng ISGS group ang unit at agad na pinaulanan ng bala at pampasabog ang hulihang bahagi ng convoy. Ang grupo ng ISGS na umatake sa unit na nasa Tongo-Tongo ay lulan ng 12 pick-up trucks, 20 na mga motorsiklo na pawang armado ng mga machine guns, RPGs, granada at mga mortar. Sa sorpresang pag-atake na ito, napilitan na gumante ang Niger at US forces sa pamamagitan ng kanilang mga M240 machine guns na naka-attach sa kanilang mga sasakyan. Habang sumisiklab ang putukan, dali-dali naman bumaba ang ilan sa mga sundalo, naghanap ng cover, sinuot ang kanilang combat gear at gumanti ng putok gamit ang kanilang mga armas. Sa mga oras na ito, isang sasakyan mula sa convoy ang tila napalihis sa kanyang ruta. Lula nito ang mga Nigerian soldiers at sa kanilang daan, agad silang pinaliguan ng bala ng kalaban kaya gumanti rin ng putok at pampasabog ang mga ito habang nasa loob ng sasakyan. Ngunit sadyang nakapwesto na ang mga kalaban kaya napas lang ang lahat ng sakay na Nigerian soldiers kinalaunan. Tangi ang kanilang team leader lamang ang nakasurvive mula sa sasakyang yon, bagamat sugatan. Maya-maya lang sa panandaliang paghupa ng pagpapaputok sa kanila ng tropa ng ISGS, may napansin siyang mas malaking puwersa na paparating sa kanila sa kabilang banda ng ilog, kaya agad naman siyang kumilos at bumalik sa convoy upang sumali muli sa bakbakan. Ilang mga fighters ng kalaban rin ang napabagsak ng unit bago pa man nakaalis ang ilan nilang mga sasakyan mula sa site. Pagkatapos silang maghagis ng isang smoke grenade, agad na kumilos sa mga sundalo upang gumawa ng formation. Ngunit dito rin nila huling nakita ang mga staff sergeants na sina Brian Black, Jeremiah Johnson at Dustin White sa aksyon.
Matapos na sumabog ang smoke grenade, si Wright ay agad na pumasok sa isang SUV at pinatakbo ito palayo sa Tongo-Tongo habang sina Black at Johnson naman ay tumatakbo sa gilid nito upang mag-provide ng cover. Nang mawala ang usok mula sa smoke grenade, lalong dumami ang volume ng bala na pinapaulan sa kanila. Dahil dito, tumakbo si Black sa likod ng isang puno habang si Johnson naman ay tumuntong sa sasakyan at nagpaulan ng putok rin gamit ang naka-attach na machine gun doon. Sa kasamaang palad, naunang natamaan si Black ng bala. Dahil ano pang bawian agad ito ng buhay, agad-agad namang nagtungo si Johnson at si Wright sa lokasyon ni Black upang tignan ang kanilang katropa, ngunit huli na ang lahat. Dahil dito, minarapat ng dalawa na abandonahin ang kanilang posisyon upang hindi maging easy target ng mga terorista. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalayo sa may distansyang 85 meters lamang, naligo na ng bala sina Black at Johnson na dahilan ng kanilang pagkasawi sa kamay ng ISGS. Sa mga oras na ito, ang American at Nigerian forces ay nakapag-establish na ng ikalawang posisyon. Nang ma-realize nila na wala na ang tatlo nilang kasamahan, 4 na sundalo agad ang nagboluntaryong pumasok muli sa killing zone upang malocate ang tatlo. Sa ikalawang posisyon, lalong tila lumalakas ang puwersa at dumarami ang bilang ng ISGS fighters sa area. Dahil dito, napilitan ang unit na pumasok na ng kanilang mga sasakyan at magplano na humarurot palabas ng Tongo-Tongo. Ngunit bago pa man umandar ang mga ito, si Sergeant La David Johnson kasama ang 2 Nigerian soldiers ay napahiwalay sa kabuuan ng convoy. Hindi pa man nakakaalis, nasawi na agad ang 2 Nigerian soldiers dahil lubhang na-damage na ang sasakyan ni Sergeant La David Johnson. Napilitan siyang tumakbo ng halos 960 meters palayo sa lugar. Ngunit na-pin down siya ng isa sasakyan na may naka-attach na machine gun. Ayon sa initial reports, bandang 12:30 to 12:45 ng tanghali na bawian ng buhay ang isa sa magigiting na sundalo ng unit na yon. Ang unang tawag ng additional support mula sa US Forces ay dumating 1 oras matapos sumiklab ang bakbakan sa Tongo-Tongo. Gamit ang kanilang mga surveillance aircrafts, agad na nakapagpadala ng impormasyon ng US tungkol sa kasalukuyang status ng tropahan sa Tongo-Tongo. Agad namang rumisponde ang mga French Mirage jets upang magbigay ng suporta sa ambush. Sa oras na dumating ang mga air support mula sa France, agad namang nagpulasan ng mga ISGS fighters at natapos ang madugong ambush sa Tongo-Tongo. 2 French Super Puma choppers ang dumating galing Mali, West Africa upang i-evacuate ang mga injured na Nigerians at Amerikano sa lugar, habang ang Berry Aviation naman, isang American charter airline ang kumuha sa mga bangkay ng mga sundalong Kano na namatay sa bakbakan. Matapos ang madugong ambush sa Tongo-Tongo, 5 mga Nigerians ang namatay habang 8 naman ang sugatan. Habang sa hanay naman ng mga US Forces, 4 ang mga namatay at ang mga ito ay sina Staff Sergeant Brian Black, Jeremiah Johnson, La David Johnson at Dustin Wright. Ayon naman sa isang senior US intelligence official na nagsabi sa ABC News, umabot sa 21 militante ang napatay ng grupo mula sa engkwentro sa Tongo-Tongo. Bilang response, nag-issue ang presidente noon ng Niger na si Mahamadou Issoufou ng 3 araw ng national mourning para sa mga biktima ng terorismo sa kanilang lugar noong October 6, 2017. Pagsapit naman ng October 21, isang Niger security official ang nag-report sa isang news agency sa France na ang village chief ng Tongo-Tongo na kamiting ng grupo ng mga sundalo na si Munkaila Alassane ay kasabwat ng ISGS at nahuli ng kanilang mga otoridad. November 1, 2017, pumayag ang administrasyon ng Niger na magsagawa ang US ng drone strike sa kanilang lugar laban sa mga terrorist groups na naghahasik ng kaguluhan sa kanilang teritoryo. At noong November 30 nga, nagpalipad ng mga armadong drones ang US sa capital city ng Niger na Niamey. October 30 sa isang UN Security Council meeting, nangako ang ahensya ng $60 million para sa pagpapalakas, pagpapalawig at pag-igting ng counter-terrorism force sa bahagi ng West Africa. Pagsapit naman ng January 2018, matapos ang mahabang panahon ng pagtikom ng bibig, naglabas ng statement ang ISGS sa pamamagitan ng isa sa kanilang spokesperson noon na si Adnan Abu Walid Al-Sarawi na pagsinalin sa Tagalog ay, "Kami ang responsable sa pag-atake sa mga US commandos noong Oktubre sa Tongo-Tongo sa rehiyon ng Niger." Ayon sa report ng ibang US official sa CNN, ang French military daw ang nangunguna ng mga panahon na yon sa investigasyon ukol sa mga mastermind na naturang ambush. Ayon sa kanilang nakalap, isa raw malaking dahilan ng massive intelligence failure o kakulangan sa pagkalap ng impormasyon na dala ng kakulangan sa mga surveillance missions. Kaya na-ambush ang unit ng mga commandos at natalo sa engkwentro sa Tongo-Tongo. Wala rin daw dumating na quick reaction force mula sa UN forces ng mga oras na sumiklab ang tensyon sa Tongo-Tongo.
Sa kabila naman ng mga kontrobersya, 9 na Medal of Valor kasama ang 4 na Silver Stars ang ginawad sa mga miyembro ng unit na yon na matapang na humarap sa nakakalunod na bilang ng mga terorista sa Tongo-Tongo. Sina Staff Sergeant Dustin Wright at Sergeant La David Johnson ay nagawaran ng posthumous Silver Star habang sina Staff Sergeant Brian Black at Sergeant First Class Jeremiah Johnson ay nakatanggap ng Bronze Star with Valor bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan na naging kapalit ng kanilang buhay. 6 na medalya rin ang natanggap ng mga Nigerian soldiers at 4 pa sa kanilang kasamahan ang nakatanggap ng parangal noong October 2019 sa isang seremonya sa Niamey, Niger. Noong March 2018 naman, ang SUV na ginamit ng mga American forces at ang helmet cam footage na nadiskubre ng mga otoridad sa Mali matapos ang mga checkpoints sa border. Naibalik naman ito sa mga US forces at naging ebidensya sa legal na pamamaraan. Noong December 2018 naman, na-recover ang pistola ni Staff Sergeant Jeremiah Johnson ng French forces mula sa isang operation sa Mali-Niger border. Pagsapit naman ng October 2019, nag-offer ang United States ng $5 million na pabuya sa kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan ni Adnan Abu Walid al-Sarawi, ang leader ng ISGS na umambush sa mga sundalong Kano. Matapos ang 2 taon, siya ay napaslang ng mga French forces sa isang raid noong 2021 at sa naturang operasyon, na-recover ang isang 45 minutes na video kung saan makikita ang ilang mga aktwal na pangyayari sa ambush sa Tongo-Tongo. Patunay lamang ang kwentong ito sa panganib na sinusuong ng mga kasundaluhan sa buong mundo kahit ano pa mang bansa sila na ninilbihan. Kasama na riyan ang mga magigiting nating sundalong Pinoy. Kaya kung isa ka mang sundalo na nanonood nito, saludo ako sa'yo. Ikaw ang tunay na idol. Ikaw ang tunay na bayani ng bansang Pilipinas. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.